Hoy, ano yung ginagawa mo? Ang utos sa atin, paliguan lang yung binata. Hindi manyakin! Bakit? Hindi naman ito makararating sa Supremo. Yan kung hindi ka magsusumbong. Kaya ayos lang na gawin ko ito kay Pogi. Aba! Hindi naman pwede yan! Siyempre, kung nais mong makasiping tong si Pogi, dapat ako din! Hindi pwede yan. Ako ang naunang humimas dito. Kaya ako muna dapat ang makasiping ni Pogi. Hawakan ko na to! Ayoko na dito! Tumigil na kayo! Bakit niyo ba ako pinagpapantasyan na ganito? Tigilan niyo ng ginagawa niyo! Huwag kang malikap! Hawak ko na! Magandang araw po sa inyo mga giliw naming tagapakinig. Kumusta po kayo sa araw na ito? Isa na namang kwentong katatakutan ang inyong mapapakinggan. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganon din po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Pogi, 150. Po? Huwag mo na akong pinupupo. Pakiramdam ko tuloy, ang tanda-tanda ko na. Ano pong kailangan nyo? Ikaw ang kailangan ko. Po? Joke lang. Alam mo, gwapo mo. Artisahin ka. Ano ba naman sa'yo ng mga Korean heartthrob? Bakit ba ganyan ay tsura mo? Kahit sinong bakla at matron ay malalaglag ang panty kapag nakasama ka. Nako, nakakakit ang beloy mo. Lalo nagpatingkad ang iyong kagwapuhan. Kanina ka pa dikit ng dikit sa akin. Ano ba talagang kailangan mo? Pwedeng malaman ang pangalan mo? Bakit po? Para ma-search kita sa FB. Wala po akong Facebook. Kahit Messenger. Pasensya na po pero wala po ako niyan. Cellphone number na lang. Wala rin po akong cellphone. Grabe ka naman. Pasensya na. Baka naman pwedeng malaman ang tunay mo pangalan. Kung saan ka nakatira at pupuntahan kita. Anong gagawin niyo po sa akin? Wala, mamamasyal. Maliligaw. Namumungay-mungay na po ang mata niyo. Ay, sorry. Sige na, kahit pangalan mo lang, oh. Ako po si Daniel. Wow! Napakaganda ng pangalan mo, ah. Parang bros ko ang dating. Hindi naman po, sakto lang. Nga pala, ikaw, anong pangalan mo? Ha? Ako? Ako talaga? Ako? Oo, kayo. Rodella. Rodella, babaeng mukhang Haponesa. Inaagawan ng mga boylet sa plaza kahit galante magbigay ng atik sa boylets. Ang daldal niyo po pala. Baka pwede kang i-book. I-book? Oo, booking. Ano yun? Saan planeta ka ba nagmula? Parang hindi mo alam mga manangyayari sa paligid. Alam mo, babayaran kita, tapos mag-hotel tayo, tapos magsa-something-something tayo. Pasensya na po, hindi po ako ganun. Sa iba na lang po kayo mag-alok. Kahit 1,000? Ayoko po talaga. Hindi po ako yung tipo ng taong pumapatol sa ganyan. 1,500! Ayoko nga po eh, ang kulit niyo naman. 2,500! Ewan ko po sa inyo. Kung anong nakain nyo, bakit po ang kulit-kulit ninyo? Hindi nga po ako pumapatol sa ganyan. Pinalaki po kasi ako ng ate ko na mamuhay ng marangal. Okay, last tawad. 5,000. Ihiga ka lang pagkatapos may pera ka na. May karagdagan pang 1 buwang bigas, konsumo mo, plus groceries and cellphone. Nakakaawa naman po kayo. Yung tipong gagawin nyo po ang lahat, masunod lang po yung hilig ng laman nyo. Pero uulitin ko po, para hindi po kayo mabastos ng iba, huwag niyo pong pilitin ang ayaw. Kung kayo po, sanay kayo sa ganyan, andali niyong gastusin yung pera niyo para sa lalaki. Kung madali niyo lang makuha sa iba, ako po hindi. Tsaka, hindi ko rin po kayang gastusin yung perang galing sa hindi marangal na paraan. Salamat na lang po sa paghangan niyo sa akin.
Ay, sino kayo? Tumabi ka dyan! Teka, ano gagawin niya kay Pogi? Ikaw, sumama ka sa amin kung ayaw mo masaktan. Teka po, anong kasalanan ko sa inyo? Anong gagawin niyo sa akin? Ay, kikinabi niyo siya! Umalis ka sabi dyan! Kung ayaw mo, barilin kita! Wag po! Wag po! Hindi na! Sakay, dali! Teka po, anong kailangan niyo sa akin? Bakit niyo ginagawa ito? Ayoko sumama sa inyo! Kung hindi ka sasama, babarilin ka namin! Sakay! Ay, kinidnap si Pogi! Tulungan niyo si Pogi! Kinidnap siya! Sayang si Pogi! Kawawa naman si Pogi! Tulungan niyo! Ay! Tulungan niyo si Pogi! Tulong! Nagkagulo ang mga tao sa labas ng paaralan dahil sa pagkidnap kay Daniel ng mga hindi nakikilalang kalalakihan. Maging ang mga gwardya ay wala ring nagawa para sakluluan ang bata sa takot na baka barilin sila ng mga kidnapper. Samantala, ang baklang si Chuchay halos hindi mapakali sa nangyari. Ipinagtanong-tanong nito kung saan ang pamilya ni Daniel. Ito na ang kusang naganap sa pamilya nila upang ipagbigay alam ang nangyari sa lalaking labis niyang pinagnanasaan. Hanggang sa napag-alaman nito na nagtatrabaho ang kanyang kapatid sa isang hardware. Tao! Sino po sila? Di ba ikaw ang kapatid ni Tisoy? Sinong Tisoy? Si Daniel! Daniel Machinaga! Si Daniel! Oo nga po, kapatid ko nga siya. Ano pong problema sa kapatid ko? Malaking problema! Bakit po? Kinidnap siya ng mga hindi nakikilalang lalaki. Ang papangit pa! Ano? Sinong kumidnap sa kapatid ko? Hindi ko rin po alam eh. Bakit nila kinidnap ang kapatid ko? Anong kailangan nila sa kapatid ko? Huwag naman sana siya matulad sa mga kabataang kinukuha ang lamang loob. Huwag naman sana. Kailangan ma-airport ka agad dito sa barangay tapos diretso tayo sa police station para ma-blatter. Teka, sino po pala kayo? Bakit alam niyo pong kinidnap ang kapatid ko? Isa lang akong tagahanga ng kapatid mo. Ano kayang kailangan nila sa kapatid ko? Bakit nila pinakidnap? Anong kailangan nila sa kapatid ko? Hindi kita masasagot dyan. Pero masasama kitang mag-report sa mga pulis. Total, ako naman ang nakakita sa kanya habang sapilitan siya isinasakay ng mga armadong kalalakihan sa isang malaking puting van. Salamat po sa pagtulong niyo sa amin. Tatanamin ko po itong malaking utang na loob. Itong pagtulong niyo po. Huwag mo na akong pinupo. Tumatanda na ako sa iyo eh. Pero wala yun. Magpapaalam lang po ako sa amo ko. Sige, maghintay ko rito. Bilisan mo! Abot-abot ang kabog sa dibdib ni Ensyang sa balitang nalaman niya tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid. Wala sa hinagap niyang mangyayari iyon. Hindi niya lubos maisip kung ano ang motibo ng pagkidnap sa kanyang kapatid. Matapos nilang ma-report sa barangay, dumiretso na sila sa himpilan ng pulis upang i-report ang nangyari sa kanyang kapatid. Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon. Anong may paglilingkod namin sa inyo? Ire-report ko lang po yung pangingidnap sa kapatid ko. O sige, pumunta ka doon sa desk officer namin. Salamat po. Ikaw naman. Kasama po ako. Sige na, maupo na kayo doon. Salamat po. Tara na. Anong nangyari? Dinukot po kasi yung kapatid ko. Ano pangalan ng kapatid mo? Daniel Cristobal po. 17 years old pa lang po siya. 4th year high school pa lang po. Iyan yata yung na-report ng school kanina dito sa San Rafael High School, di ba? Opo, sir. Anong oras nangyari? Ito po, siya po yung nakakita. Mga badala, 5:30 po. Kung saan po halos nakaalis na mga teacher sa eskwela na yun. Yung guard din natakot na rin siguro. Baka patayin siya ng mga lalaking yun kaya hindi na kami natulungan. Bukod sa'yo, may ilan pa bang nakakita? Yun pong guard sa school at yun pong janitor doon. Ano kasing ginagawa niya doon? Bakit nandun pa rin siya ng mga oras na yon? Bali po kasi, susunduin ko po sana siya.
Kaso hindi pa kami labasan sa trabaho kaya hindi ko po agad siya nasundo. Ikaw, nakapag-video ka ba sa pangyayari? Hindi rin eh. Nataranta ako. Tsaka natakot din ako na baka barilin din ako. May picture ka ba ng kapatid mo? Meron po sa cellphone ko. Kaso medyo malabo po eh. Kailangan namin para madali naming matuntun. Sakali bang makita namin. Sige po, sandali lang po. Heto po ang cellphone ko. Ayan po siya. Oh, magkapatid kayo? Mistiso ang kapatid mo? Ikaw, ay, ano kayang motibo ng pagkidnap sa kapatid mo, ano? Pero, artista ng kapatid mo, ah. Kapatid ko lang po siya sa ina, sir. Kaya naman pala. Iba po kasi yung ama niya. Kaya siguro nagmana po siya sa ama niya. May alam ka bang nakaaway ng kapatid mo o mga sinasabahan niya? Iniisip namin baka sindikato ang dumukot sa kanya. Hindi ba gumagamit ang kapatid mo? Hindi po. Matino po kaming tao. Pinalaki po kami ng mga magulang namin sa maayos na paraan. Tsaka, hindi kami gagawa ng masama para lang mabuhay. Magtsatsaga na lang po kami magtrabaho. Pero hindi po kami sasali sa sindikato. Kung gano'n, may idea ka ba kung bakit dinukot ang kapatid mo? Wala nga po akong idea, sir eh. Kasi wala naman pong nakaaway ang kapatid ko. Ang bait-bait nga nun eh. Tsaka wala siyang kaaway. Wala rin siyang tinatapakang tao. Kaano ka naman nakasisiguro na malinis ang pangalan ng kapatid mo? 100% po, sigurado ako. Maayos at simple kaming nabubuhay sa bahay na iniwan sa amin ng mga magulang namin. Sige, makipagtulungan ka rin sa amin para madaling malutas ang kaso na ito. Kung halimbawa man tumawag sa'yo mga kidnapper, ipagbigay mo alam kaagad sa amin para makapag-backup kami. Sir, tulungan niyo po kami na mabawi ang kapatid ko sa kung sino man ang kumidnap sa kanya. Pakiusap po, tulungan niyo po kami. Makakaasa ka. Gagawin namin ang lahat para mahanap ang kapatid mo. Bagaman kinakabahan ay nabuhayan naman ng kunting pag-asa si Ensyang. Mabawi ang kanyang kapatid sa mga kidnapper. Kaya kahit lutang ang kanyang isip sa mga nangyari, umaasa pa rin siyang makababalik ng ligtas ang kanyang kapatid. Halos hindi na rin siya mapakali sa kaiisip kung sino nga ang dumukot sa kapatid niya at kung ano ang motibo nito sa pangingidnap. Sa kabilang dako naman, sakay pa rin ng itim na van ang kinidnap na si Daniel. Patungo sa isang malayong lugar, nagmamakaawa ito na pakawalan na siya at pababain dahil iniisip nito ang kanyang kapatid. Maawa na po kayo sa akin. Pakawalan niyo po ako. Sigurado po akong hinahanap na ako ng kapatid ko. Mag-aalala na po sa akin yun. Hindi ka namin pwedeng pakawalan. Kami naman na malilintikan sa nag-utos sa amin. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Bakit kailangan niyo akong kidnapin? Hindi rin namin alam kung bakit. Basta pinakidnap ka lang sa amin. At ginagawa lang namin ang aming trabaho. Sino po ang napakidnap sa akin? Hindi ko nga rin alam. Ikaw pare, alam mo ba ang dahilan kung bakit kinidnap natin itong si Tisoy? Hindi ko rin alam. Basta pagdating natin doon, makikilala mo na lang kung sino napakidnap sa'yo. Bakit niya ako pinakidnap? Anong kasalanan ko sa kanya? So kanya mo na lamang itanong. Mauna po kayo sa akin, no? Mahirap lang po kami. Gusto ko na po umuwi sa amin. Baka hinahanap na po ako ng ate ko. Anak ng tumahimik ka nga. Pakaingay mo. Pasalamat ka't gwapo ka. Hindi rin talaga namin alam kung bakit kanya pinakidnap sa amin. Basta ang alam namin babayaran kami. Pero binabalaan ka namin ha. Kasi, dinig kasi namin, once na nagpakidnap yung tao na yon, pinapatay daw ng lalaking yun. Lalaki nagpakidnap sa akin. Oo. Mga manong, alam ko po may mga kapatid din kayo. May mga anak din kayo. Paano kung sa inyo mangyari to? Paano kung anak nyo rin po ang nakidnap? Anong gagawin nyo? Walang nagawa ang pakiusap ni Daniel sa kanila. Matigas ang loob ng mga ito. Nadalhin nila ang binatilyo sa taong nagpadukot dito. Kaya patuloy na naghahanap ng pagkakataon ng binatilyo na makatakas sa mga kidnapper. Napansin ni Daniel, malayo na sa syudad ang kanilang binabagtas.
patungo na ito sa mabundok na lugar at magubat. Kaya halos nawalan na rin siya ng pag-asang makakatakas sa mga ito hanggang marating nila ang lugar na pinagdalhan sa kanya. Isang tila luma at abandonadong malaking bahay ang pinagdalhan sa kanya, pero isa sa nakatawag pansin sa kanya, ang ganda ng loob ng malaking bahay na batong pinagdalhan kay Daniel. Tila ba palabas lamang ang abandonadong itsura nito sa labas, pero hindi ito pinag-interesa ng binatilyo. Dinala si Daniel sa isang silid na kapansin-pansin ang mga taong nakatingin sa kanya. Tila mabalasik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Halos lahat ng naruroon nakatingin sa kanya. Maya-maya pa'y may isang lalaking payat ang pumasok sa silid ng kanyang kinaroroonan. Tila marungis ang lalaki. Halatang bihira ding maligo na nagatid ng pagkain sa binatilyo. Ganun na lamang ang pandidilat ni Daniel sa pagkaing nakalatag sa kanya. Isang hilaw na karne ng hayop. Oh, yan ang pagkain namin. Ano? Kumain ka na. Nagugutom ka. Kung yan lang naman ipapakain niyo sa akin, kahit magutom ako, okay lang. Bakit ako kakain ng karne hilaw? Tsaka, ano ka ba dito? Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit ganyan ang ipapakain mo sa akin? Ganyan talaga kasi ang kinakain namin. Bakit ganyan? Mga aswang kami. Ho? Lahat ng naririto. Sigurado ba kayo? Hindi kayo nagbibiro? Oo. Tao rin naman ako dati. Pero simula nang mapunta ako rito, nasanay na rin ako sa ganitong pagkain. Bakit ka sumasama sa kanila? Dahil pinangakuan ako na maayos na buhay ng Supremo. Bibigyan daw ako ng maayos sa trabaho. Akala ko tututuhanin niya ang sinabi niya. Dadalhin niya lang pala ako rito. Ito na yung trabaho ko. Ang magpakain sa mga dinadalang bihag. Baka pwedeng tulungan mo ako. Gusto ko nang umuwi. Hindi ka na makalalabas dito. Anong gagawin nila sa akin? Kung hindi ka man maging katulad namin, magiging pagkain ka namin. Ano? Oo. Sayang gwapo ka pa man din. Tapos kakainin ka lang namin ng mga aswang. Hindi ako naniniwalang aswang kayo. Ayaw mong maniwala. Pes, tingnan mo ko. Payat ka pa rin. Aswang ka nga. Nasa lungga nga ako ng mga aswang. Ngayon na, naniniwala ka na. Mamaya pagdating ng Supremo, malalaman mo kung anong bakit niya sa'yo. Siya ang magsasabi sa'yo kung bakit kanya pinadukot. Tuluyan ang nawala ng pag-asa si Daniel na makawala sa lugar na pinagdalan sa kanya ng mga kidnapper. Hindi niya rin nakita ang mga kumidnap sa kanya, kaya naisip niya, marahil yun lang ang parte nila sa lugar na yun, ang magdala ng mga bihag. Pero laking palaisipan pa rin sa kanya kung bakit siya ginawang bihag at kung bakit ganun din ang pag-istima sa kanya ng mga naruroon. Ano bang plano mo sa binatilyong yun? Bakit hanggang ngayon nakakulong pa rin siya doon? Kung magiging pagkain natin siya, ako na ang unang titikim. Tumigil ka. Bakit? Hindi siya magiging pagkain natin. Huwag mong sabihing may iba kang plano sa kanya. Oo. At ako lang ang nakakaalam nun. Natatakam na ang mga kasama natin. Kahit ako, gustong gusto ko na siyang tikman. Anong gusto mong tikman sa kanya? Ano pa bang pwede kong matikman sa kanya? Kila kita, Supremo One. Supremo, Alam kong hindi lamang ang labang loob niya ang pinagnanasaan mo. ano bang pinagsasasabi mo?
Huwag mo siyang pakikialaman. Kung hindi, ako makakalaban mo. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano talagang plano mo sa kanya? Hintayin mo sa susunod na araw. Sa kabilugan ng buwan. Ang dami mong pasuspense! At ang ipinagtataka ko, bakit sa lahat ng naging bihag natin, siya ang binibigyan mo ng special treatment? Parang gusto ko nang magduda. Bahala ka kung anong iniisip mo. Sabihin mo na kung anong pakay mo sa kanya. Bakit mo siya binibigyan ng special treatment? Bilang Supremo, hindi lahat ng plano ay kailangan kong ipaalam sa'yo. Maganda ang lahi niya. Sinasabi ko na nga ba? Kailangang magkaroon ng lahing aswang na katulad niya. Huwag na huwag mo siyang pakikialaman. Hindi ka na magkakaanak. Huwag na huwag! Nang sumapit ang ikapito ng gabi, oras kung kailan dapat nang kumain ang lahat ng mga tauhan ng Supremo at ng kanya mga nasasakupan, kung kaya't sinimula na ring ihatid isa-isa ng mga tagapagsilbi ang pagkain sa binatang si Daniel. Ito ay ayon sa utos ng Supremong si Alfredo, ngunit pagdating ng alipin, sa daan pa lamang patungo sa bahay na bato kung saan nakakulong ang binatilyong si Daniel, nakasalubog niya ang renang si Juana. Nang mga sandaling yun, pabalik na ng mansyon mula sa pamamasyal, kung kaya't tinanong niya ang tagapagsilbi kung saan niya ba dadalhin ang pagkain. Saan mo dadalhin yan? Sa bihag po. Ako na ang magdadala. Pero mahigpit na bilin ng Supremo. Ako ang reyna ng mga aswang. Kapag walang Supremo, ang Supremong masusunod. Kabilin-bilinan po ng Supremo. Kami ang gagawa nito. Matigas ang ulo mo! Sige na po. Ikaw na. Ibibigay mo rin naman pala. Bakit po kasi gusto niyong maghatid niyan? Gusto ko siyang makita. Pero mahal na Reyna Juana, ito po ay utos sa akin ng mahal na Supremo at isa pa. Hindi na po ito saklaw ng iyong tungkulin bilang isang reyna. Wala akong pakialam kung saklaw man yan ang tungkulin ko bilang reyna o hindi. Ano? Ibibigay mo ba sa akin ang pagkain? O baka gusto mong ipakulong pa kita? May paninindak na sinabi ng reyna sa alipin, kung kaya't dahil sa takot ay napilitang ibigay ng tagapagsilbi sa reyna ang kanyang mga dalang pagkain para sa binatang bihag. Nagkataon din naman ng mga sandaling yun, saktong walang tao sa lugar na yun, dahil bukod sa nasa kalagitnaan sila ng daan, abalang-abala ang lahat sa pagkain, maging ang mga bantay sa kanilang kinaroroonan upang gampanan ang kanilang tungkulin. Samantala, sa bahay na bato, mahimbing na natutulog ang binatang si Daniel, na walang ano-ano'y may narinig siyang sunod-sunod na katok ng pintuan. Kasabay noon ang pagtawag ng isang napakaganda at malumanay na tinig ng isang babae sa kanyang pangalan, kung kaya't pupungas-pungas na bumangon ang binata. Sino yan? Ako ito ha, si Juana. Narito na ang iyong pagkain. Kunin mo. Bakit po kayo ang naghatid niyan? Kumain ka na. Salamat po. Mabuti na lang po luto na yan. Yung una pong inihain sa akin, hilaw na karne tsaka anlansa pa. Grabe. Walang katulad na binata. Sobrang gwapo mo. Kahit na ang kinin mo ko araw man o gabi, okay lang. Pagsawaan mo ang katawan ko. May problema po ba? Bakit po kayo nakatulala dyan? Wala. Wala naman. Nahihiyang tugon ng reynang aswang sa binatang si Daniel. Kasabay nito ang pagbibigay niya ng pagkain kanyang dala para sa bihag. Ipinagtaka rin ni Daniel ang inasal ng reyna kung bakit pinakitaan siya nito ng special treatment. Kapansin-pansin din ang pagpungay nito ng kanyang mga mata habang kausap ang lalaki.
Bagamat naiilang si Daniel sa ginagawa ng babae, ang mga titig nito sa binatang malalagkit na parabang kakainin siya nito. Sinasakyan na lamang ni Daniel ang babae sa pagnanais na makakuha ito ng pagkakataon para makatakas sa lugar na yun at makuha ang loob ng babae. Maraming salamat po pala dito sa pagkain. Walang anuman yun. Sige, aalis na ako. Sandali lang po. Bakit po ang ganda ng inyong kasuotan? Tulad lamang po ng gintong porsela sa inyong mga braso. Kayo po ba ang asawa ng Supremo? Ako ang asawa ng Supremo. Ako ang reyna ng mga aswang. Ho, kung kayo po ang reyna, bakit po kayo nag-abala na magdala sa akin ng pagkain? Maaari niyo naman pong iuutos yun sa inyong mga alipin. Hindi ko na kailangang iutos pa yon sa aking mga alipin. Dahil gusto ko, Ho? gusto kong laging nasisilayan ng iyong taglay na kagwapuhan upang palagi kitang mapagpantasyahan. Maharot din po pala kayo? My goodness. I hate drugs. Anong sabi mo? Wala po. Ang sarap po ng pagkaing inihanda ninyo. Ganun ba? Maraming salamat po, mahal na Reyna, dito sa pagkain. Totoo nga. Kaya pala halos lahat ng mga babaeng aswang gustong-gustong maghatid ng pagkain sa kanya. Gusto siyang pagsilbihan. Hindi ako papayag na hindi ako malahian ng lalaking ito. Kakaibang itsura niya. Mapang-akit. Bago pa man siya kainin ng mga kasamahan ko, ako na munang kakain sa kanya. Pagsasawaan ko muna siya. Hindi nakampante si Daniel sa ipinapakita sa kanya ng mga naroroon. Maging ang reyna ng mga aswang ay nagpapantasya na sa kanya. Kahit suwayin nito ang hari ng aswang, masunod lamang ang matindi nitong pagnanasa sa lalaki. Gusto niyang malahian ito. Hindi na rin matiis ni Daniel ang kumakalam niyang sikmura kaya kinain niya na talaga ang inihandang pagkain para sa kanya. Makalipas ang isang oras, dumating ang dalawang babaeng aswang. Sino po kayo? Kami po ang naatasan ng Supremo para paliguan kayo. Ako papaliguan nyo? Hindi na ako bata para gawin nyo yan. Kaya kong maligo para sa sarili ko. Dito po kasi sa aming lugar, isang tradisyon po ang pagpapaligo sa lahat ng bihag. Kaya tungkulin po namin ang paliguan kayo. Ano ba namang kabaliwan yan? Pabayaan nyo na ako. May kamay ako at kaya kong maligo mag-isa. Naiintindihan nyo ba? Nakakainis na kayo. Pero yun po talagang tradisyon dito sa aming lugar. Kung hindi po kayo susunod, maaari po itong makarating sa mahal na Supremo. Kami po ang mananagot. Kaya pakiusap po, sumunod na lang kayo. Kasi kami rin po ang mapaparusahan. Nang dahil sa sinabi ng dalawang babae ay napilitan sumunod si Daniel. Kahit labag iyon sa kanyang kalooban. Sa kalagitnaan ng paglilinis ng dalawang babae sa katawan ng binata, isa sa mga ito, ang pasimpleng hinagod ng mas madiin ang likuran ni Daniel. Kasabay noon, ang kanyang pagpapantasya sa binata. Hoy, ano yung ginagawa mo? Ang utos sa atin, paliguan lang yung binata. Hindi manyak eh! Bakit? Hindi naman ito makararating sa Supremo. Yun ay kung hindi ka magsusumbong. Kaya ayos lang na gawin ko ito kay Pogi. Aba! Hindi naman pwede yan! Siyempre, kung nais mong makasiping tong si Pogi, dapat ako din! Hindi pwede yan. Ako ang naunang humimas dito. Kaya ako muna dapat ang makasiping ni Pogi. Hawakan ko na to! Ayoko na dito! Tumigil na kayo! Bakit nyo ba ako pinagpapantasya na ganito? Tigilan nyo ng ginagawa nyo! Huwag kang malikap! Hawak ko na! Hindi napigilan ni Daniel ang mapasigaw sa mga aswang
na nag-uunahan sa kanya, lalo na mga aliping inatasang paliguan siya. Nabigla rin siya sa ganung kultura ng mga aswang na yun. Ang lalong hindi niya nagustuhan, may mali siya ito sa paghahaplo sa kanyang katawan na sinasabayan pa ng malagkit na pagtingin sa kanya at pagpikit-pikit ng mga mata ng dalawang utusan. Tigilan niyo ang ginagawa niyo. Bakit? Ipinatatawag siya ng mahal na Rena. Ano? Kaya tigilan niyo ng pagpapaligo sa kanya. Huwag niyo pagnasaan yan. Bata pa yan. Hindi niyo dapat ginagawa yun sa kanya. Halika, sumama ka sa akin. Saan niyo ako dadalhin? Pinakukuha ka ng Rena. Bakit daw? Tigilan mo ko. Kapwa mo ko aswang. Kaya hindi mo ko matatakot sa ganyan. Aswang din ako. Nagmamadali silang tumungo sa silid ng rena ng aswang dahil sa utos nito at pagnanais nito na makita ang lalaki. Galit na galit naman ang ilang babaeng aswang na nagsisilbi kay Daniel dahil naantala ang hangarin nito na sipingan sila ng lalaki. Wala rin naman ang haring aswang ng mga oras na yun, kaya ganun na lamang ang kabang nararamdaman ni Daniel sa maaaring gawin sa kanya ng pinuno ng mga aswang. Sa kabilang banda, naghahanap pa rin ito ng pagkakataon para makatakas. Pagdating ni Daniel sa isang silid ng mansyon kung saan siya dinala ng bantay, nakita niya ang rena na nakaupo sa isang higaan. Nakangiti ng matamis sa kanya habang ang mga mata nito'y nakatitig sa kanyang six-packs na abs. Nang mailak na ang silid, sinimula na ng rena na si Juana na akitin ang binatang si Daniel upang ito'y makipagsiping sa kanya. Bakit niyo ako pinatawag? Ano pong kailangan niyo sa akin? May ipapakita lang ako sa iyo. Po? Katatapos ko lang maligo. Alam kong pinaliguan ka na rin ng ilan sa mga tauhan kong aswang. Nakakainis nga eh. Hindi na dapat ginagawa yun sa akin. Nalilito tuloy ako kung bakit ako pinadukot ng asawa mo. Nasaan ba siya? Simula nang dumating ako rito, hindi ko pa siya nakikita. Di pa niya ako kinakausap. Ano ba talagang kailangan niya sa akin? Makisig ang pangangatawan mo. Pero Bata ka pa. Pero mukhang banat na banat ang katawan mo sa trabaho. Hindi katulad ng asawa ko na wala nang lig sa sobrang taba. Mas buntis pang tingnan kaysa sa akin dahil sa laki ng tiyan. At kahit kailan, hindi ako ginanahan sa kanya. pasensya na po. Bata pa ako, Col. Hindi pa ako dapat nakikinig sa mga ganyang usapan. Tingnan mo ako, Daniel. Tingnan mo ang long-legged na legs ko. Sakang naman. Hindi ka man lang ba naaakit? Paano naman po ako maaakit? Ang tanda-tanda niyo na po. Lola ko na lang po kayo. Bata pa akong tingnan. Huwag mo naman akong tawaging lola. Lahat ng mga lalaking aswang dito, pinagnanasaan pa ako. Di sila na lang po ang tuksoy niyo. Ikaw ang gusto ko. Sipingan mo ko. Pagkatapos nito, pakakawalan kita. Ako mismo ang maghahatid sa iyo sa daan at hindi ka masusundan ng asawa ko. Sige no. Ayoko Sige po, no. ayoko. Sige no. Kung hindi, pag nagalit ako, kakainin kita. Sipingan mo ko at palalayaan Ayoko po. kita. Bata pa po ako. Mawala po kayo sa akin. Tsaka, nire-respeto ko sa matatanda. Huwag mo kong irespeto. Hindi ko kailangan ng respeto mo. Ang gusto ko, sipingan mo ko. Nanay Sige. ko po. Ang haba ng dila nito. Sipingan mo ko. Kung ayaw mong ipulupot ko ang dila ko sa katawan mo nang hindi ka makagalaw at ako ang gagawa ng gusto ko sa iyo. Sige no. Nakakasuka. Bawal ang dila nyo. Mga aswa nga kayo. Hindi naman kayo nagtututbrush. Nangingitim ng ginagit ng ipin ninyo.
Daniel! Bitiwan niyo ako! Sino? Baho niyo! Ay, Daniel! Balarina! Nagbalik na pa ang Supremo! Nang dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ng binatang si Daniel sa reyna ng aswang, kahit inilabas na ang hita nito sa kanya, maging ang likod nito upang akitin ang binata, nakahinga ng maluwag si Daniel nang alisin ng manyakis na aswang ang pagkapulupot ng dila nito sa kanyang leeg. Ganun na lamang ang gulat nito nang magsisigaw ang reyna ng aswang nang malapit nang pumasok sa silid na yon ang pinuno ng aswang. Tulong! Tulong! Anong kaguluhan ito? Pinagtangkaan akong kasain ng bihag na dala mo. Bigla na lamang siyang pumasok sa silid ko at hinubaran ako. Hindi po totoo yan. Hindi ko po magagawa yun sa kanya. Tingnan niyo naman ang tanda-tanda niya na. Yung alipin niyo po kanina nagdala sa akin ang makapagsasabi na totoo ang sinasabi ko. Siya po ang nagdasa sa akin. Pero hindi ko po magagawang pagnasaan ang asawa niyo. Kayo po ang makapagsasabi kung kanasa-nasa ba ang asawa niyo. Husto na ang panlalait mo. Huwag kang maniwala sa binatang yan. Inakit niya ako. Hindi mo ba nakikita itong balabal na ito? Ito yung balabal na ipinagamit mo sa kanya. Naiwan pa yan sa silid ko. Tama na. Tumigil ka na, Juana. Kilalang kilala kita. Sa lahat ng aswang dito sa lugar na ito, ikaw ang pinakamakati. Ikaw ang pinakamalala sa kanilang lahat. Pinakasalan lamang kita dahil ang buong akala ko'y magbabago ka. Pero hindi. Kaya lumayas ka nga sa harapan ko bago ko makalimutang asawa kita. Galit na sigaw ng Supremo sa kanyang asawa. Matapos ng pangyayaring yun, niyaya niya si Daniel sa bulwagan kung saan doon ay marami pang mga aswang na nagtitipon-tipon upang ipagdiwang ang kanilang piyesta. Pagdating doon, pumunta sila sa isang bahagi ng bulwagan na hindi pinupuntahan ng ibang mga aswang at ang tanging nakakapunta lamang doon ay ang mga opisyal na aswang. Sa tuwing sila ay nagsasagawa ng pagpupulong, pagdating doon, niyaya niya ang binata na maupo sa isang upuang bakal na napapalamutian ng ginto. Mabuti po't nakausap ko kayo. Ano po bang pakay niyo? At pinadukot niyo ko. Gusto ko na po umuwi. Alam ko nag-aalala na po sa akin ng ate ko. Hindi kita sasaktan. Walang masamang mangyayari sa'yo. Ito talaga ang pinakahihintay ko na pagdiriwang ng piyesta ng mga aswang. Para malaman mo kung sino ka. Anong? Daniel, matagal na panahon kitang hinintay at hinanap. Ano pong ibig niyong sabihin? Mahal na Supremo. Ikaw, ang kaisa-isa kong anak sa napakagandang si Alena. Ho? Walang katulad ang kanyang taglay na ganda. Siya ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Anak kita sa kanya. Ang iyong manipis at mamula-mula mga labi, ang iyong maamo at napakagandang mukha, at maging ang makinis at maputi mong balata, sa kanya mo nakuha. Ang ibig sabihin, isa rin po akong aswang. Ganun nga, anak. Hindi totoo yan. Walang naikwento sa akin si inay tungkol sa tunay ko, ama. Hindi ako naniniwala anak niyo ko. Hindi ako naniniwala. Huminahon ka, Daniel. Ikaw ang aking anak. Ikaw ang nakatakdang magmana nitong aking kaharian. Ikaw ang nakatakdang maging bagong pinuno ng mga aswang. Kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, tingnan mo ang marka sa bahagi ng iyong dibdib. At pagkatapos doon, ipakikita ko rin ang marka sa aking dibdib. Para patunayan ko sa iyong nagsasabi ako ng totoo. Matapos noon ay sinunod nga ni Daniel ang bilin ng ama. Kaagad niyang tiningnan ang marka sa kanyang dibdib
at pagkatapos ay ipinakita ni Alfredo ang kaparehong markang nakalagay sa kanyang dibdib. Nang makita ng binata na magkapareho sila ng marka ng ama, napatunayan niyang nagsasabi ito ng totoo, kaya't dali-dali siyang tumakbo palabas ng bulwagan. Hindi ito totoo. Tao ako. Ang pagkakaroon ng ganitong marka ay nagkataon lamang. Nakapareho ng marka ng pinuno ng mga aswang. Ito na ang kapalaran mo, Daniel! Hindi mo na matatakasan ang kapalarang nakatakda sa'yo! Hindi! Wala akong amang kampo ng demonyo! Aswang lamang kami! Pero hindi kami kampo ng demonyo! Dahil kami ang aswang na nabubuhay ng normal sa liblib na gubat na ito. Nagtatago sa mga tao. Hindi ako naniniwala. Pakawalan niyo na ako! Paalisin niyo na ako dito! Uuwi na ako sa amin! Ayokong tumira dito sa inyo! Tao ako, hindi ako aswang! Alam namin may tao sa abandonadong bahay na yan! Daniel! Kung nariyan ka, sumagot ka! Pangahas na pumasok sa aming lugar. Nagsama pa ng mga pulis. Si ate! Ate Ensyang! Nandito ako! Nasa loob nga ang kapatid ko. Ma'am, sir, pasukin na natin. Kawawa naman yung kapatid ko. Baka kung ano na yung ginagawa nila sa kapatid ko. Nabuhay ng pag-asa si Daniel nang marinig ang tinig ng kanyang kapatid kasama ang mga pulis na nagre-responde sa kanila. Galit na galit ang pinuno ng aswang. Ayaw na ayaw nitong mawala ang kanyang anak na matagal niyang hinanap. Kaya hindi niya sasayangin ang pagkakataon na malayo pa ito sa kanya. Kaya gagawin nito ang lahat. Wag lang makuha ng mga pulis ang kanyang anak. Ate Ensyang! Ate! Salamat nandito ka! Akala ko hindi na ako makakalis sa kamay ng mga aswang. Hindi kita pababayaan. Kapatid kita. At kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Sumama ako sa mga pulis para bawiin ka rito. Salamat. Akala ko talaga wala ng pag-asa eh. Huwag kang mag-alala, Daniel. Nandito na ako. At handa akong gawin ng lahat para sa'yo. Ikaw na lang ang meron ako. Pababayaan ba naman kita? Pero paano natin sila harapin? Alam mo na, malakas ang pinuno ng aswang. Daniel, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang mga pulis. Sila na ang bahala sa mga aswang. Hindi natin sila kayang harapin ng mag-isa. Kaya't kailangan natin magtulungan. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang kapatid ko. Hindi kita pababayaan. Inaasahan ko rin ang pagdating ninyo. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Wala akong ginawa sa kanya. At wala rin akong gagawin. Pagsabihan mo mga pulis, hindi kami lalaban. Malaya mong madadala ang kapatid mo. Hindi! Nilinin lang mo lang kami! Hayaan mo kami makalabas sa lungganyung to! Kung ayaw niyong maubos ng mga pulis ang mga kasama mong aswang! Panahon na rin siguro para malaman mo ang totoo. Bago man kayo makalabas ng lungga namin. Anong totoo? Ako ang tunay na ama ni Daniel. Hindi totoo yan. Oo, Daniel! Anak kita. Hindi lang kita maaaring ipakita sa iba. Pinabayaan kita sa mundo ng tao upang protektahan ka. Pero ngayon, ito na ang tamang panahon para malaman mo ang iyong totoong pagkakakilanlan. Tao ang kapatid ko! Hindi aswang! Para walang gulo, hahayaan kong isama mo ang anak ko pabalik sa bayan. Pero wag mo rin ipagkakait sa akin ang sandaling makakapiling ko siya. Kahit man lang sa tuwing kabilugan ng buwan. Dahil sa order ng pinunong aswang na wag nang gagawa ng anumang gulo para sa kapakanan ng anak nitong si Daniel, ayaw niyang may magdanak pang dugo, bagay na pinaniwalaan naman ni Ensyang dahil hindi yun gagawin ng isang tao kung wala itong malalim na kaugnayan dito. Nauunawaan niya ang marubdob nitong hangarin na makasama ang kanyang anak na matagal niyang hinanap. Ito ang nagtulak sa kanya para ipadukot ito.
Kaya panatag silang nakaalis sa lungga ng mga aswang. Ang buong akala nila ay mapayapa na sila, pero ang hindi nila alam, nakasunod ang reyna ng mga aswang at nagdanais na bawiin si Daniel para itong hayok sa laman na gusto siyang salakayin. Samantala, sina Ensyang at Daniel sakay ng mobil ng pulis pababa na ng bayan mula sa madilim na kagubatan. Base. Dala na namin ang 2 suspect. Paparating na kami sa bayan. Habang binabagtas nila ang daan pababa ng bayan, bigla na lamang silang nahintakutan. Daniel! Babawiin kita! Isang malakas na tinig mula sa reyna ng mga aswang na nagpapantasya kay Daniel ang nakasunod sa kanila. Dahil gabi ng mga oras na yun, kahit na sila yung mga aswang na hindi lumilipad, pero di hamak na mabilis silang tumakbo. Kitang-kita ng mga pulis at nina Ensyang ang mga aswang na sumusunod sa kanila. Nahintakutan naman si Daniel sa kanilang nakita. Daniel! Hindi mo pwedeng isakripisyo ang sarili mo sa mga pulis! Akin ka, Daniel! Ate, naririnig mo ba yun? Oo, naririnig ko. Kaya bilisan niyo na po para mabilis tayo makarating sa bayan. Kaya lalo pang binilisan ng driver ang pagpapatakbo ng kanilang sasakyan para hindi sila maabutan ng mga humahabol sa kanila. Pero lumakas din ang mga umaangil na sumusunod sa kanila. Patunay na dumadami pa ang mga aswang na nakasunod sa kanila. Daniel! Hindi mo ako pwedeng iwasan! Hindi ka sasama sa pulis na ito! Akin ka, Daniel! Bibilisan na natin! Nakakaramdam ako ng kakaibang presensya sa likuran natin para mabilis na tayo makarating sa presinto! Hindi kayo makakatakas, Daniel! Akin ka lang! Ano yan? Anong klaseng nilalang yon? Namula ang mga mata nila na tila maanghang kung tumingin nang may mahabang nagwawalwal ng dila ang nakita ng mga pulis. Sa takot at trauma na naranasan ni Daniel, nagpanik ito ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid na pilit naman siyang pinapakalma. Galit na sumisigaw ang aswang at sinasabing sa kanya lamang daw si Daniel. Hindi daw papayag ang aswang na madala nila si Daniel. Pagkatapos malampasan ang mga lubak-lubak na daan, lalo pang binilisan ng mga pulis ang pagpapatakbo nito. Hindi tao sumusunod sa atin! Med! Paulanan nyo na ba? Good! Natamaan nyo siya! Dagling napatigil ang mobile police car at bumaba ang mga pulis at sinundan ang mga aswang na nabaril nila. Sir, anong gagawin natin? Dito lamang kayo. Kami na ang hahabol sa mga aswang na yon. Huwag niyo mong iiwan ang kapatid mo. Siya ang punteriya ng aswang. Akala ko ba malinaw na paalisin tayo? Bakit sumusunod sila? Nasaan ang mga yon? Nawala na sila! Men! Sa loob ng sasakyan! Bilisan natin! Hindi tayo titigil! May kapangyarihan ang mga kalaban natin! Pinaharurot muli ng mga pulis ang kanilang sasakyan pero hindi na rin nakasunod pa ang mga aswang. Kaya napanatag na ang magkapatid na Ensyang. Sa tulong na rin ng pinunong aswang na si Alfredo, pinigilan nito ang manyakis na aswang na baliw kay Daniel. Ito ang tumulong sa mga pulis para tuluyan na silang makalabas sa bangungot na nakatatakot ng kagubatan na yun. Nakabalik na rin sina Ensyang sa kanilang simple at maliit na kubong bahay. Ilang linggo na rin ang nakararaan, matahimik na ang kanilang lugar pero hindi pa rin mawala sa isipan ng mga taga roon ang kwento-kwentuhan tungkol sa mga aswang. Inakala ng magkapatid, tuluyan na silang hindi gagambalain ng aswang. Subalit isang araw, bigla silang gugulantangin nang magpakita uli ang pinunong aswang. Ate, may tumigil na sasakyan sa tapat ng bahay natin. Wala naman tayong inaasahang bisita. Hay naku kapatid ko, kung bakit kasi binayaan ka ng pambihirang kagwapuhan,
Ang dami tuloy nagkakandara pa sa'yo. Nakakainis nga eh. Pati aswang naakit na. Gusto ko lang naman yung simpleng mukha. Kumusta kayo? Ha? Anong ginagawa niyo rito? Hindi ako manggugulo. Maghahatid lamang ako ng suporta sa anak ko. Gusto ko lang bigyan siya ng maayos na buhay. Dahil ako, gusto ko rin ng maayos na buhay. At yun din ang hangad ko sa aking anak. May mga grocery kaming dala at mga dilat at pagkain ninyo at mga ilang gamit. Po, Kahit man lang dito hayaan niyo akong gawin ito. May kabutihan din naman sa aming mga puso. Sige na. anong gagawin mo sa akin? Naging bakla lugod si Daniel. Daniel Cristobal po. 17 anyos pa lang po siya. 17 years old. Sige. Pero artista ng kapatid mo. Sir, hindi naman po dapat kayo nangingialam no? Sorry. Balik na, dapat ikaw pala si babae. Kapatid ko lang po siya sa ina, sir. Kaya naman pala. Pinalaki po kami ng mga magulang namin. Magulang, ano na talaga wala? Hindi ka lang maayos magbasa, ano? Sige. Maayos ka ang pamilya mo. Alat. Pwede ko. Kung kaya't sinimulan na ring ihatid isa-isa ng mga nahihiyang tugon ng red ng aswang. Ang landi ng aswang. Pong iuutos yun sa iyong mga alipin. Bakit ba nakikialam ka? Tawag ka na mga script natin. Ano yung ginagawa mo? Lalandi pa nga. Nilalandi pa nga. Hindi naman ito makarating sa umbrella. Aba! Hindi naman pwede yan! Makasipong so, dapat ako Nag-iiwan. Huwag ka mangialam. Hindi pa ako dapat. Wala nila. Sige. Ikaw na lang ang meron ka sa... Ikaw na lang ang meron ka. Ay, ikaw na lang meron sa akin.